Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kaya ngayon mga kabunyog, yung issue ng misleading questions, imagine niyo, sabi ni Attorney Peret, pwede ang misleading questions. Kaya pinagtawanan siya eh. Sa sobrang taranta ni Attorney Ferrer, abogada ng depensa, natatawa na sa kanya ang mga yung mga nasa gallery na mga lawyers, natatawa. Kasi sabi niya, pwede daw ang misleading. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please. you that. Counsels. Ay, doon. Natawa doon ang sabi nito, ang gusto kasi nito ni Attorney Christine Ferrer, nagko-cross-examine siya eh. Kino-cross-examine niya yung testigo. Ang procedure kasi diyan mga kabunyog, mga kababayan, una muna, direct examination. Siyempre si Attorney Kapunan yon. Direct examine niya yung witness nila sa prosecution, si Silene Del Campo. Pagkatapos ng direct examination, iko-cross ng abogado ng kalaban. O ito na. So nag-cross ngayon. Ang problema, ang cross ni Attorney Christine Ferrer, marami foul, mga bawal, hindi pwede. O ngayon, ini-insist niya na pabiluhin siya, hayaan lang siya sa cross niya. Kasi sabi niya, pabiluhin siya sa cross niya kasi kanya 'yon. Ang sabi naman ni Attorney Kapunan, there are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed during cross. I don't think I need to lecture you on that. Sabi naman ito ni Christine Ferrer, they are allowed. Dito na ngayon natawa ang mga abogado, pati sa social media kumakalat. Saan nangyari yan na misleading questions are allowed sa cross-examination? 'Di ba? Kaya ito mga kabunyog, pahiya na talaga. Yung statement niya na yon na misleading questions are allowed sa cross-examination, mali ang kuha niya. Mga kabunyog, ganito. Sa direct examination, bawal sa counsel o sa abogado na nagkakandak ng direct na mag-lead. Halimbawa, yung testigo na yon ng COA auditor, si Silene Del Campo, nung nakasalang yan para i-direct examination ni Attorney Kapunan, hindi pwedeng i-lead ni Attorney Kapunan yun. Bakit? Pag ni-lead niya yon, mag-o-object yung abogado ng defense, o ang abogado ng defense. Leading. Bakit leading? Bakit bawal ang leading? Dapat yung witness, hayaan siyang magsabi ng testimonya niya. Hindi yung tinuturuan ng abogada or ng abogado. So, leading. Bawal yung leading. Pero pagdating sa cross-examination, pag ito nang si Attorney Ferrer, kung nag-cross-examine doon sa witness, pwede siyang mag-leading questions. Kasi cross-examination yan. Allowed na yon. May leeway dyan. Sa leading. Pero ang misleading, hindi pwede. Bakit mo naman papayagan ang misleading? Di ba? Ang misleading ito ganito. Ang leading questions, bawal sa direct, pwede sa cross. Ang leading. Pero ang misleading, hindi pwede sa direct, hindi pwede sa cross. Talagang hindi pwede. Saan ka nakakitang allowed ang misleading? Ang problema, talagang sinabi talaga nito ni Attorney Christine Ferrer, sabi niya, they are allowed. Saan niya yan natutunan? Saan niya natutunan yan? Kaya medyo napipiko na si Attorney Kapunan. Sabi ni Attorney Kapunan, pinipigilan ko nang i-spang ka. Pinipigilan niya na daw sarili niyang paluin ito. Hindi, pabiro yun. Pero, ito mga kabunyog, mga kabayan?
na ano na natataranta na itong abogadang ito ng depensa. Ay mapatapat ba naman siya kay mapatapat ba naman siya kay Attorney Kapunan? Oh, 'di ba? Sobrang taranta na itong si Attorney Ferrer. Kaya lang, kaya lang, ang maganda sanang iharap dito kay Attorney Kapunan, yung mga tulad ni Attorney Narbasa, yung matanda. Hindi hindi yung bata na yun na iniharap nung unang araw. Saka si Attorney Sigfred Fortun, yun sana. Eh wala ayaw din yata nilang mapahiya. Kasi kitang-kita nyo naman yung garapal na ginawa ni Sara Duterte sa confidential funds. Kahit gaano kabiterano ka, ha? Kahit gaano kabiterano ka, kagaling mong lawyer, mahirapan kang idepensa. Ayaw nilang masira doon. 'Di ba? Oh. Kaya ito, nagmamakaawa na itong si Attorney Christine Ferrer. Piluhin naman daw. Hindi nga pwede. Kaya yung mga rulings ni Presiding Judge Chis Escudero, hindi pwede counsel. Hindi pwede yan. Sabi ni Presiding Judge. Yung technique mo na ginagawa, hindi pwede. Bawal yan. Ay ngayon, tingnan nyo ngayon sa social media, pinagtatawanan. Ay ang pagkakapresent pa naman dito kay Attorney Christine Ferrer, magaling. Magaling daw na lawyer. Wala. Kita mo naman, ano yan? Ano ito? Kaya sabi ni Attorney Lorna Kapunan, kinukontrol niya na lang ang sarili niya. Ano nito? Yung lead counsel ng defense, si Attorney Sison, nagmamakaawa na sa presiding judge na kontrolin yung mga lawyers na mag-react. Kasi nag-post si Attorney Ligutan Sabi ni Attorney Ligutan, paano nangyari yan? Basic yan sa aming mga abogado. Parang napaka-basic niyan. Hindi pwede ang misleading questions. Kaya, ay ngayon, humingi ng tulong si Attorney Sheila Sison, yung abogada yung lead counsel ng defense. Kung pwede daw, maglabas ng order si Presiding Judge Chis Escudero na sabihan yung mga abogado na wag namang magpo-post ng ganon. Hindi, totoo lang, naman talaga, medyo, kaya lang, hindi na talaga kasi mapigilan. Yung mga abogado, grabe ang reactions ngayon. Saan nangyari yun na allowed ang Saan nangyari yun na allowed ang misleading question? Saan niya natutunan yun? Hindi man lang kasi kinorek nito ni Attorney Ferrer. Sorry, ay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang paborito ngayon na pinag-uusapan, itong si Attorney Christine Ferrer. Ano yan? Si Attorney Kapunan, talagang galang-galang mula sa ilang araw na bang nakasalang yung issue ng confidential funds. Yan, mga kabunyog. Iba rin talaga kapag veterana ka. Iba. Kaya, saludo talaga ako dito kay Attorney Lorna Kapunan. Sabi ni Loida Palmares, leading questions are not allowed in the direct. Misleading questions are not allowed. Misleading, sa direct bawal. Kahit sa cross bawal din. Pero sa cross, medyo may leeway na sa leading questions. May leeway na. Kasi cross-examination na yun. Yan yung mali dito sa sa bugadang ito. Ay ang problema, kipagsagutan siya kay Attorney Kapunan, sabihin niya na misleading questions are allowed. Saan yun nangyari? Di ba? Ano yan? Hindi. Si Attorney Kapunan, may mga pabiro lang. Kasi linalighten niya na nga yung issue. Sabi niya, ay pinipigilan ko ng taluin ko itong ito kahit si Presiding Judge Chis Escudero, natatawa na rin. Anyway, mahirap talaga kasi ito. Sinabi naman natin yan. Mahirap idepensa itong kasong ito ni Sara. Kaya lang, ito namang defense team ni Sara, ang isinalang mga bata. Mga bata. Ayaw siguro nilang mapahiya Yung mga kalibre ni Attorney Sigfred Fortun. Saka yung matandang Narbasa. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.
Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.